Kauna-unang araw ng buwan ng Mayo, bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Kung tawagin po yan na mga nakatatanda natin lalo na, ay ito po, Agwa de Mayo. Bahagyang naibsan ng init. Kaya ang tanong ngayon at ang sagot kanina ng Pag-asa, hindi pa. Tapos na ba ang panahon ng tag-init? Nakatutok si Jamie Santos. Nitong mga sunod-sunod na araw na italang pinakamainit na panahon ngayong taon. Hanggang ngayong araw, nang biglang dumilim ang kalangitan sa ilang bahagi ng Metro Manila at bumuhos ang malakas na ulan. Agwa de Mayo ang tawag dito o yung unang ulan sa buwan ng Mayo. Kaya naman nag-enjoy ng husto ang batang ito at naligo sa ulan. Ang mga motorcycle driver na ito, hindi inaasahan ang buhos ng ulan. Kaya biglang naghanap ng masisilungan. Pero marami ang natuwa sa biglang buhos ng ulan. Kahit pa paano, napawi yung init kasi medyo yung lumamig. Sana magtuloy-tuloy na rin yung pag-uulan. Pagka umulan po, siyempre mag-alay po ako ng trapal sa may harapan para di man po nabasa ng ulan. Hindi masarap po ngayon na umulan. Yun lang na wala yung init, lamig ang nangyari. Yun nakakaginawa. Pero may paniniwalang matatanda, biyaya raw ang unang ulan ng buwan ng Mayo. Sino man daw ang maligo sa Agwa de Mayo, isang taong may proteksyon laban sa pagkakasakit. Walang sayentipikong basehan pero pinaniniwalaan pa rin ng ilan. Ang tiyak bumaba sa 34.5 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Science Garden ng Pag-asa ngayon. Sabi ng Pag-asa, ito'y dahil maaga pa lang namuuna ang cumulonimbus clouds o ang mga ulap na may dalang ulan. Ang mga bumagsak na ulan ayon sa Pag-asa, tinatayang nasa 5.4 mm ang dami na pwede raw lumikha ng mababaw na tubig baha. Pero paglilinaw ng Pag-asa, ang pag-ulan ngayong araw ay hindi nagbabadya ng pag-ulan sa mga susunod na panahon. Asahan pa nga rin daw ang painit na panahon. Ngayong linggo nga, inaasahan ng Pag-asa na magkakaroon ng pagtaas sa temperatura na maaaring umabot sa 37 degrees Celsius. Dagdag pa dyan ang malinsangang panahon. Ang relative humidity ay ang amount or moisture content of the water vapor in the air. Ito ay inversely proportional sa temperature. Ang ibig sabihin, kapag tumataas ang temperature, bumababa ang relative humidity. Ibig sabihin, walang presence ng moisture content of water vapor sa air. So kaya pumiinit? Kaya siya mainit. Paliwanag ng Pag-asa, mas mainit ang nararamdaman ng mga taga-syudad tulad dito sa Maynila dahil sa mga bahay at building na gawa sa semento. Kapansin-pansin din daw na kaunti na lang ang mga halaman at puno sa kapaligiran. The amount nung mga motor vehicles na nag-give off ng heat sa ating environment, kaya sobrang napakainit dito sa urban. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.